Ang ingay ng mga sigaw at ugong ng mga makina ang sumalubong kay Marco Villanueva. Mula sa loob ng kanyang air-conditioned na luxury car, kitang-kita niya ang nag-aalborotong grupo ng mga tao sa labas, hinarangan ang daan ng mga bulldozer na handa nang gibain ang mga barong-barong sa Barangay Pag-asa. Alikabok. Init. Galit. Iyon ang bumubuo sa eksena. Mga bagay na matagal nang hindi naranasan ni Marco sa kanyang mundo ng salamin, bakal, at malamig na pera. Sir Marco, gusto niyo po bang kami na lang ang kumausap sa kanila? Tanong ng kanyang assistant mula sa driver's seat, bakas ang pag-aalala sa boses nito. Umiling si Marco habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. No. I'll handle this. Ito ang proyektong magpapatibay sa kanyang pangalan sa industriya. Ang Elysian Towers. Ang kanyang legasya. Walang isang maliit na komunidad ng mga squatter ang hahadlang sa kanya. Sa pagbaba niya mula sa sasakyan, tila huminto ang lahat. Ang mga sigawan ay napalitan ng mga bulungan. Lahat ng mata ay napako sa kanya, ang sihi, ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan, ang taong may kapangyarihang magpaalis sa kanila. Dama niya ang kanilang tingin, puno ng galit at desperasyon. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga niya. Sa gitna ng lahat, isang babae ang matapang na humakbang pasulong. Nakatayo siya roon, payat ngunit hindi nagpapatinag, suot ang isang kupas na t-shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay minarkahan ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Impossible. Pero siya iyon. Ang bawat kurba ng kanyang mukha, ang paraan ng pagtayo niya, ang apoy sa kanyang mga mata. Walang duda. Lira. Ang pangalan ay parang isang multo na bumulong sa kanyang isipan, nagmula sa isang nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng bigla na lang naglaho 6 na taon na ang nakalipas, walang paalam, walang paliwanag. At ngayon, narito siya. Isang lider ng mga taong kalaban niya. Parang sinaksak si Marco. Ang lahat ng galit at sakit na pinilit niyang kalimutan sa loob ng 6 na taon ay biglang bumalik, mas matindi, mas masakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong. Bakit? Saan ka nagpunta? Bakit ngayon? Pero nanatili siyang nakatayo roon, ang kanyang maskara bilang isang walang emosyong sihi ay unti-unting nabibitak. At doon niya nakita ang isa pang dahilan kung bakit tila gumuho ang kanyang mundo. Nakatago sa likod ni Lira, mahigpit ang kapit sa lailayan ng damit nito, ay isang maliit na batang babae. Mga 5 o 6 na taong gulang na may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang. Napasinghap si Marco. Ang mga matang iyon ay salamin ng sa kanya. Isang kakaibang koneksyon ang naramdaman niya, isang puwersang humihila sa kanya palapit sa bata. Sino siya? Bakit sa tuwing tinititigan niya ito, pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang pagkatao na tumatawag dito. Naramdaman ni Lira ang kanyang titig. Agad nitong iniharang ang katawan para takpan ang bata. Ang mga mata nito ay nagbabaga ngayon sa isang emosyong hindi maintindihan ni Marco. Takot? Galit? O pareho? Hindi ninyo kami basta-basta mapapaalis dito. Malinaw at matatag ang boses ni Lira, pilit na pinuputol ang katahimikang namagitan sa kanila. May karapatan kami dito. Pero hindi na naririnig ni Marco ang mga salita. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Lira. Ang batang babae. 6 na taon. Hindi na niya kaya. Tumalikod siya ng walang salita, binaliwala ang mga tawag ng kanyang assistant at ang mga bulungan ng mga tao. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy na kaguluhan sa kanyang loob. Sir, okay lang po kayo? Umalis na tayo, utos niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Habang papahayo ang sasakyan, hindi niya mayalis ang tingin sa side mirror. Nakita niya si Lira na yumuko para yakapin ang bata, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Ang imaheng iyon ay parang isang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang isang numero. Hello, love. Napatawag ka?
How was the sight? Ang boses ni Isabella, ang kanyang fiance, ay kasing perpekto at kasing ayos ng buhay na binuo niya. It's complicated. Naramdaman ni Lyra ang panginginig ng sarili niyang mga kamay habang akay-akay niya si Tala palayo sa kaguluhan. Hindi niya nilingon ang kotseng papahayo. Hindi niya kailangang lingunin. Alam niyang nandoon si Marco. Ang multo ng kahapon ay nagbalik. At sa isang iglap, ang 6 na taon ng pagtatago at pilit na katahimikan ay gumuho. Mommy, sino po yung man in the suit? Tanong ni Tala, ang munting boses nito ay puno ng pagtataka. Bakit po siya nakatingin sa atin? Napalunok si Lyra, pilit na pinapakalma ang sarili para sa kanyang anak. O wala yon, anak. Isa lang siyang bisita. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Dinala niya si Tala sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Isang espasyong binuo nila mula sa mga retasong yero at kahoy. Ito ang kanilang mundo. Maliit, simple at hanggang kanina lang payapa. Hiniga niya si Tala sa isang lumang banig at kinumutan ito. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay pamilyar sa kanya, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang mga pader, na para bang pati ang mga ito ay nakakaramdam sa panganib na paparating. Mommy, can you sing me the star song? Hiling ni Tala, ang mga mata nito'y unti-unti nang bumibigat. Tumango si Lyra, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tabi ng anak at sinimulan ang isang pamilyar na himig, isang kantang matagal na niyang hindi inaawit ng buo sa puso. Tumingin sa mga bituin, sila igabay sa dilim. Bawat kislap, isang hiling na sa iyo idarating di. Habang inaawit niya ang mga salita, dinala siya ng kanyang isip pabalik sa isang gabing hindi niya malilimutan. 6 na taon na ang nakalipas. Nakahiga sila ni Marco sa isang kumot sa madamong burol sa Tagaytay, malayo sa ingay ng syudad. Ang kalangitan ay isang itim na telang binudbura ng milyon-milyong kumikinang na diamante. Ang ganda, bulong ni Lyra, habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib ni Marco. Mas maganda ka, sagot ni Marco, hinahaplos ang kanyang buhok. Alam mo, Lyra, pag nagkaroon tayo ng pamilya balang araw kung magkakaroon tayo ng anak na babae, alam ko na kung anong ipapangalan natin sa kanya. Ano? Tala, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Ipangalan natin siyang Tala. Dahil siya ang magiging pinakamaliwanag na bituin sa buhay natin. Ang ating constant. Ang ating pag-asa. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang ideya ng isang kinabukasan kasama si Marco ay sapat na para punuin ang kanyang puso ng ligayang halos hindi niya kayang dalhin. Ngunit ang matamis na alaalang iyon ay biglang nilamon ng isa pang alaala. Isang mas madilim, mas malamig. Ang anino na tumapos sa lahat ng kanilang mga pangarap. Ilang linggo lang matapos ang gabing iyon sa Tagaytay. Nakatayo si Lyra sa loob ng isang malawak at malamig na opisina. Ang bawat kasangkapan ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Sa kanyang harapan, nakaupo ang isang babaeng may matalim na tingin at postura ng isang reyna. Si Doña Elvira Villanueva. Ang ina ni Marco. Alam kong mahal mo ang anak ko, Hija, simula ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. At alam kong mahal ka rin niya. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat. Hindi nakaimik si Lyra. Si Marco ay nakatadhana para sa mas matatayog na bagay, patuloy ng matandang babae. He's on the verge of greatness. May mga pangarap siya, mga plano na mag-aangat sa pangalan ng pamilyang ito. At sa mga planong iyon, I'm sorry, but you don't fit in. Bawat salita ay parang isang patalim na tumatago sa puso ni Lyra. May dalawa kang pagpipilian, sabi ni Doña Elvira, itinuon ang matalim na tingin sa kanya. Maaari kang manatili sa tabi niya. Panoorin mo siyang mahirapan, panoorin mo siyang mamili sa pagitan mo at ng kanyang mga pangarap, ng kanyang pamilya. O maaari kang umalis. Hindi ko po kayang saktan si Marco, halos pabulong na sagot ni Lyra. Kung ganoon, alam mo na ang dapat gawin, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang tono ay walang bahid ng emosyon. Kung mahal mo talaga ang anak ko, aalis ka. Mawawala ka na parang bula. Hahayaan mo siyang isipin na niloko mo siya, na ipinagpalit mo siya. Masasaktan siya, pero panandalian lang yon. Makakalimot din siya. It's better than a lifetime of conflict. Kung mahal mo talaga siya, wawasakin mo ang pangarap niya,
o aalis ka? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Sa huli, dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Marco, pinili niya ang pinakamasakit na paraan. Ang saktan ito ng isang beses para hindi na ito masaktan pa habang buhay. Nagising si Lyra sa kanyang masakit na pagbabalik-tanaw dahil sa isang patak ng tubig na pumatak sa kanyang kamay mula sa isang butas sa kanilang bubong. Kasabay nito ang isang butil ng luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Tulog na si Tala, mahimbing ang paghinga. Tinitigan ni Lyra ang kanyang anak. Si Tala. Ang kanyang bituin. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang sikretong itinatago niya sa buong mundo. Alam niya. Sa pagbabalik ni Marco, ang kapayapaan na pilit niyang binuo para sa kanilang dalawa ay natapos na. Ang multo ng kahapon ay hindi na lang isang alaala. Nagkatawang tao na ito at anumang oras ay kakatok ito sa kanilang pinto. At sa pagsasabi niyon, Hie! 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 Tatlong katok. Hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng gabi at sa kabang nararamdaman ni Lyra, ang tunog ay kasing lakas ng isang kulog. Nanigas si Lyra sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paghinga ay huminto. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto. Sa siwang sa ilalim nito, nakita niya ang anino ng isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Nakatayo roon ang isang lalaking nakasweet. Diyos ko! Nandito na sila! Nakatayo si Marco sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang penthouse office sa Keys. Tanaw mula rito ang buong syudad, isang konkretong gubat na siya mismo ang tumulong buuin. Dito, siya ang hari. Bawat gusali, bawat ilaw sa ibaba ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Pero sa isip niya, nasa marumi at maalikabok na eskinita pa rin siya ng Barangay Pag-asa. Ang mukha ni Lyra. Ang mga mata ng batang si Tala. Napapikit siya ng mariin. Hindi. Hindi niya hahayaang sirain ng isang multo mula sa nakaraan ang lahat ng pinaghirapan niya. May solusyon sa lahat ng bagay. At sa mundo niya, ang solusyon ay laging may katumbas na presyo. Dinampot niya ang telepono. David, sabi niya sa kanyang assistant, malamig at walang emosyon ang boses. Mag-prepare ka ng isang manager's check. 5 million pesos. Narinig niya ang bahagyang pag-atubili sa kabilang linya. Sir. Para kanino po? Para kay Lyra Reyes, sagot ni Marco, ang pagbigkas sa pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. Pumunta ka sa Barangay Pag-asa. Ibigay mo sa kanya ang tseke. Sabihin mo, bayad ko iyan para sa kanyang katahimikan at para lisanin niya ang lupang iyon ng payapa. Siguraduhin mong pipirma siya sa isang waiver na wala na siyang anumang habol sa kumpanya. O sa akin. Masusunod po, sir. Ibinaba ni Marco ang telepono. Tiningnan niya ang baso ng whiskey sa kanyang mesa. Ito ang tamang gawin. Ito ang lohikal na hakbang. 6 na taon na ang nakalipas. Kung anuman ang dahilan ng pag-alis ni Lyra noon, tiyak na pera pa rin ang kailangan nito ngayon. Lahat ng tao ay may presyo. Pero habang lumilipas ang mga oras, hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya sa kanyang opisina, hindi makapag-focus sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Bawat minuto ay parang isang oras. Bakit ang tagal ni David? Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ito agad. What happened? Sir Marco. Ang boses ni David sa kabilang linya ay tila nag-aalangan. Nakausap ko na po siya. And? She signed the papers, tanong ni Marco, nainip. Natahimik si David sandali. Sir, pinunit po niya yung tseke. Sa harap ko mismo. Nanigas si Marco. What did you say? Pinunit niya po. At may pinapasabi po siya sa inyo. Muling nag-atubili si David. Sabi niya po, hindi na bibili ang dignidad namin. Hindi na bibili ang dignidad namin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Ang ingay ng dugo sa kanyang tainga ay mas malakas pa kaysa sa katahimikan sa loob ng kanyang opisina. Okay. Thank you, David, sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa baso ng whiskey sa kanyang mesa. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay isang taong hindi niya kilala, isang taong galit, litong-lito at nasasaktan.
Sa isang iglap ng nag-uumapaw na inis at pagkadismaya, kinuyom niya ang kanyang kamao at hinampas ang baso. Nabasag ito. Ang matapang na amoy ng alak ay humalo sa hangin, at naramdaman niya ang matalim na kirot habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kamay. Ngunit ang sakit na iyon ay baliwala kumpara sa sakit na muling bumabalot sa kanyang puso. Gabi. Isang mamahaling restaurant. Ang lamig ng puting tela sa kanyang kandungan at ang mahinang tunog ng mga kubyertos ang tanging pumapasok sa kamalayan ni Marco. Sa kanyang harapan, nakaupo si Isabela, maganda at perpekto sa kanyang suot na damit, ang diamanting singsing sa daliri nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Marco, kanina ka patahimik, puna ni Isabela, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pag-usisa. May problema ba? It's about the project, isn't it? The squatters. Umiling si Marco, pilit nang umiti. It's nothing. Just a minor issue. We're handling it, T. Pero hindi na kumbinsi si Isabela. Masyado na siyang kilala nito. Nakita nito ang benda sa kanyang kamay, ang pagkalito sa kanyang mga mata. You seem different. Something's bothering you. You can tell me. I'm fine, Isabela. Just tired, git niya, umiiwas ng tingin. Ang ayaw niya sa lahat ay ang pag-usapan si Lyra, lalo na kay Isabela. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang hindi komportableng katahimikan. Si Isabela ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga plano sa kasal, sa mga taong imbitahan, sa mga bulaklak. Si Marco ay tumatango lang, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid si Marco, pumasok si Isabela sa kanyang marangyang kondo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. May mali. At alam niyang hindi lang ito tungkol sa isang simpleng problema sa proyekto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello, sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. It's me, sabi ni Isabela. I have a job for you. May isang babae sa GIS site, ang leader ng mga nagpoprotesta. Her name is Lyra Reyes. I want you to find out everything about her. Her past, her connections, everything. Samantala, hindi makatulog si Marco. Ang kanyang mamahaling kama ay parang higaan ng mga pako. Ang mga salita ni Lyra ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi na bibili ang dignidad namin. Bumangon siya. Nagbihis. Kinuha ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis sa 4 na sulok ng kanyang kondo. Dinala siya ng kanyang mga gulong pabalik sa lugar na pilit niyang tinatakasan. Barangay Pag-asa. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na kanto, sapat ang layo para hindi siya mapansin. Mula roon, tanaw niya ang bahay ni Lyra. Isang maliit na ilaw ang nanggagaling sa loob, isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. At doon, sa labas ng bahay, nakita niya sila. Nakaupo si Lyra sa isang lumang bangko at sa kanyang harapan ay si Tala. Naglalaro sila, naghahagigikan. Ang tawa ng bata ay parang musika, mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Umabot ito sa loob ng kanyang kotse, sa loob ng kanyang puso. Pinan! Isang mahinang ungol mula kay Tala ang gumising sa kaluluwa ni Lyra sa kalaliman ng gabi. Kinapa niya ang noo ng kanyang anak. Nag-aapoy. Sa isang iglap, napalitan ng yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Anak! Tala, gumising ka, bulong niya, ang boses ay nanginginig. Ang mga mata ni Tala ay bahagyang bumukas, maningning dahil sa lagnat. Mommy, masakit po ulo ko di. Sinubukan ni Lyra ang lahat. Basang bimpo. Pagpapainom ng tubig. Pero walang nangyari. Ang lagnat ni Tala ay lalo lang tumataas. Tumingin si Lyra sa labas ng kanilang bintana. Gabi na. Ang health center sa kanilang barangay ay siguradong sarado na. Nagsimulang magpanik si Lyra. Ang bawat paghinga niya ay mababaw at mabilis. Tiningnan niya ang kanyang anak na ngayon ay hirap ng huminga at isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kinatatakutan niya pero kailangan niyang gawin. Binalot niya si Tala sa isang makapal na kumot. Isinukbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang naipong pera. Halos hindi sapat, pero kailangan niyang subukan. Anak, dadalhin kita sa ospital, okay?
Magpagaling ka, sabi niya, kahit ang sarili niyang boses ay parang nanggagaling sa malayo. Tumakbo siya palabas sa madilim na eskinita ng Barangay Pag-asa, asan-pasan ang kanyang nag-aapoy na anak. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tanging ospital na malapit, ang alam niyang bukas sa ganoong oras, ay ang Ace Lucas Medical Center, isang pribadong ospital na ang presyo ay katumbas na ng ilang buwang kita niya. Pero wala siyang pakialam. Ang buhay ni Tala ang nakataya. Pagdating niya sa emergency room, para siyang isang basang sisiw na naligaw sa isang palasyo. Ang sahig ay kumikinang, ang hangin ay malamig, at ang mga tao ay gumagalaw ng may kapayapaan na taliwas sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Tulong! Tulungan niyo po ako. Ang anak ko, sigaw niya sa nurse na nasa desk, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Agad siyang inasikaso. Dinala sila sa isang maliit na kwarto, at isang doktor ang mabilis na dumating para suriin si Tala. High-grade fever, sabi ng doktor. Kailangan natin siyang obserbahan at bigyan ng gamot para mapababa yan. Hawak-hawak ni Lira ang kamay ng kanyang anak habang kinakabitan ito ng e-drip. Gagaling ka, anak, nandito lang si mommy, paulit-ulit niyang bulong, bawat salita ay isang panalangin. Masyado siyang nakatutok kay Tala kaya hindi niya napansin ang pagbabago sa paligid. Hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto. Ang naramdaman lang niya ay isang biglaang panlalamig, isang presensya sa kanyang likuran na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa may pintuan, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at pagkalito. Nandito pala siya para bisitahin ang isang empleyadong na aksidente. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw ng tulong, isang boses na 6 na taon na niyang hindi naririnig pero hinding-hindi niya malilimutan. Sinundan niya ang tunog. At dinala siya nito rito. Kay Lira. At sa batang may sakit. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Ang mundo ay huminto. Ang oras ay nagyelo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, ang boses ay mahina ngunit may diin. Hindi makasagot si Lira. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Kailangang tanggalin ang damit niya para masuri ko ang paghinga niya, sabi ng doktor, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda sa silid. Sinunod ng nurse ang utos. Dahan-dahang itinaas ang maliit na damit ni Tala. At sa sandaling iyon, ang atensyon ni Marco ay nabaling mula kay Lira papunta sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Nakita ito ni Lira. Nakita niya ang eksaktong sandali kung kailan natuklasan ni Marco ang sikretong pinag-ingatan niya ng 6 na taon. Sa kanang balikat ni Tala, malinaw na nakikita sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, ay isang maliit na nunal. Isang perpektong hugis bituin na nunal. Ang parehong nunal na nasa kanang balikat din ni Marco. Ang nunal na minsang pinag-usapan nila sa ilalim ng mga bituin. Ang simbolo ng kanilang pangarap. Parang gumuho ang buong mundo ni Marco sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit, ang kanyang mga mata ay hindi may alis sa balikat ng bata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkalito, pagtanggi at sa huli, isang nakakakilabot na pagkaunawa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin mula kay Tala patungo kay Lira. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ngayon sa pinaghalong sakit at galit. Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang emosyong hindi pa naririnig ni Lira mula sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiling si Lira, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Marco, wag dito. Wag dito, sigaw niya sa mahinang boses, isang sigaw na mas masakit pa kaysa sa malakas na sigaw. 6 na taon, Lira. 6 na taon. Humarap siya sa kanya, hinawakan siya sa braso, ang pagkakahawak ay hindi mahigpit ngunit puno ng desperasyon. Anak ko siya, hindi ba? Ang tanong ay binitawan sa hangin, mabigat, matalim at walang awa. Sabihin mo ang totoo, Lira. Hindi na kinaya ni Lira. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatago, lahat ng sakit, lahat ay bumigay. Napahagulhol siya, ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumingin siya sa mga mata ni Marco, mga matang puno ng sakit na siya mismo ang may kagagawan.
Dahan-dahan siyang tumango. Patawarin mo ako, Marco. Walang nagsasalita sa loob ng kotse ni Marco habang binabagtas nila ang EDSA. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa pinakamatinding traffic. Sa backseat, mahimbing na natutulog si Tala, ang lagnat ay bahagyang bumaba na salamat sa gamot, ang kanyang paghinga ay malalim at payapa, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa pagitan ng dalawang taong nakapaligid sa kanya. Si Lyra ay nakatingin lang sa bintana, ang refleksyon ng mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang mga matang puno pa rin ng luha. Si Marco naman ay nakatutok sa daan, pero ang isip niya ay wala roon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga ugat ay lumilitaw. Ang bawat paghinga niya ay isang pilit na pagkontrol sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Hindi niya sila dinala pabalik sa barangay Pag-asa. Ang ideya na ang kanyang anak, ay matutulog sa isang barong-barong, ay parang isang insulto sa kanyang buong pagkatao. Dinala niya sila sa nag-iisang lugar na alam niyang ligtas, sa lugar kung saan siya ang may kontrol. Ang kanyang penthouse. Pagdating nila, maingat niyang binuhat si Tala mula sa kotse. Ang gaan ng bata sa kanyang mga braso ay isang kakaibang pakiramdam. Isang bigat na hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Inihiga niya ito sa isa sa mga guest room, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay ni Lyra. Pinatay niya ang ilaw at dahan-dahang isinara ang pinto. Pagharap niya, nakatayo si Lyra sa gitna ng malawak na sala, tila isang dayuhan sa sarili nitong balat. Ang lamig at karangyaan ng lugar ay sumisigaw ng mundong hindi para sa kanya. Hinarap siya ni Marco. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay handa ng sumabog. Ngayon, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Magsasalita ka. At gusto kong marinig ang lahat. Nanginginig na tumingin sa kanya si Lyra. Marco, Akoji. Huwag kang magsimula sa paumanhin, Lyra, putol niya. Gusto kong malaman ang dahilan. Bakit? Bakit mo itinago ang anak ko sa akin sa loob ng 6 na taon? Ganoon ba kaliit ang tingin mo sa akin? Ganoon ba kadaling itapon ang lahat ng pinagsamahan natin? Ang sakit sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Ito ang tanong na kumakain sa kanyang kaluluwa mula pa kanina. Ang pagkakanulo. Umiling si Lyra, ang mga luha ay muling bumalong. Hindi mo naiintindihan. Hindi ganoon ni. Ipaintindi mo sa akin, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Dahil sa ngayon, ang nakikita ko lang ay isang babaeng umalis ng walang paalam at ipinagkait sa akin ang karapatan kong maging ama. Dahil wala akong pagpipilian, sigaw ni Lyra pabalik, ang kanyang sariling sakit ay lumabas na rin. Hindi ako umalis, Marco. Pinaalis ako. Natigilan si Marco. Anong-anong sinasabi mo? Huminga ng malalim si Lyra, tila nag-ipon ng lakas. Ang ina mo, Marco. Si Donna Elvira. Pinapunta niya ako sa opisina niya. Sinabi niya sa akin na sagabal lang ako sa mga pangarap mo. Sinabi niya na kung totoong mahal kita, kailangan kong mawala sa buhay mo. Ang bawat salita ni Lyra ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Napaurong siya, napasandal sa pader, na para bang ang kanyang mga binti ay biglang nawala ng lakas. Sinungaling, bulong niya, pero kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang sinasabi. Ang imahe ng kanyang ina, malamig at laging iniisip ang kapakanan ng pangalan ng pamilya, ay perpektong tumutugma sa kwento ni Lyra. Gusto mo ng katotohanan, Marco? Yan ang katotohanan, sabi ni Lyra, ang boses ay basag. Pinapili niya ako. Kung mananatili ako at sisirain kita, o kung aalis ako at hahayaan kang maging matagumpay. Pinili kita, Marco. Kahit ang kapalit noon ay ang sarili kong kaligayahan. Ang mga pader ng mundo ni Marco ay tuluyan ng gumuho. Ang galit na nararamdaman niya para kay Lyra ay biglang nag-iba ng direksyon, lumipat sa isang taong hindi niya inaasahan, at ang bigat nito ay mas matindi, mas nakakasakal. Ang sarili niyang ina. Samantala, sa isang marangyang kondo sa kabilang bahagi ng syudad, nakatanggap ng tawag si Isabela. Ma'am, may update na po ako, sabi ng pribadong investigador. Ang babae, si Lyra Reyes, at ang anak niyang si Tala, ay kasama ngayon ni Sir Marco sa penthouse niya. Galing sila sa ospital. Nanlamig si Isabela. Ospital. Opo. At may nakuha po akong impormasyon mula sa source ko doon, patuloy ng investigador.
Ang bata nagmatch ang rare blood type niya kay Elif Villanueva. At mayroon din daw po siyang birthmark, isang lunal na hugis bituin sa balikat. Ang hawak na kopita ni Isabela ay nabasag sa kanyang kamay. Ang matamis na alak ay tumulo kasama ng kanyang dugo, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkakatotoo. Walang paalam, umalis si Marco sa kanyang penthouse. Isang salita lang ang binitiwan niya kay Lyra. Dito lang kayo. Isang utos. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito patungo sa isang direksyon na kabisado niya, ang Forbes Park. Ang ancestral home ng mga Villanueva. Pumasok siya sa bahay na parang isang bagyo. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro, na tila walang anumang problema sa mundo. Marco, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong ni Doña Elvira, itinaas ang kanyang tingin. Hindi sumagot si Marco. Tumayo lang siya roon, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. May apo ka, ma, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pangalan niya ay Tala. At 6 na taon mo siyang itinago sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Elvira. Ibinaba niya ang kanyang libro. Alam mo na pala. Ang kalmadong pag-amin na iyon ang tuluyang sumira kay Marco. Bakit? Sigaw niya. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Sa amin? Tumayo si Doña Elvira, puno ng dignidad na kinamumuhian ngayon ni Marco. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyon ay hindi nararapat para sa iyo. Isang pagkakamali ang batang iyon na kailangang itama. Pagkakamali, ulit ni Marco, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anak ko siya. Dugo't laman ko. At sino siya ngayon? Isang squatter, ganti ni Doña Elvira. Imagine the scandal, Marco. Paano na ang pangalan natin? Ang negosyo. Si Isabela? Tiningnan ni Marco ang kanyang ina na parang isang estranghero. Ang babaeng nagpalaki sa kanya ay handang isakripisyo ang kanyang kaligayahan, ang kanyang sariling apo, para sa isang pangalan. Tumalikod siya. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala, napalitan ng isang nakakabinging kawalan. Tapos na tayo, ma. Umalis siya ng bahay, iniwan ang kanyang ina na nakatayo roon, ang mukha ay sa wakas ay nagpakita ng bahid ng pagkagulat. Habang naglalakad si Marco pabalik sa kanyang kotse, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang kanyang nakaraan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang kasalukuyan ay isang gulo. Ang kanyang kinabukasan ay blanko. Nang biglang magring ang kanyang telepono. Si Lyra. Sinagot niya ito. Hello. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang boses ni Lyra, kundi isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot. Marco. Nawawala at ay Tala. Hindi ka siya mahanap. Lyra Reyes. Nang marinig ni Lyra ang sarili niyang sigaw sa telepono, parang gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Binitawan niya ang cellphone na bumagsak sa mamahaling carpet ng walang tunog. Tala anak di. Ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos. Tumakbo siya. Pabalik-balik sa napakalawak na penthouse na ngayon ay parang isang kulungan. Bawat sulok ay isang bangungot. Bawat nakasarang pinto ay isang torture. Tala, sigaw niya, ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit. Anak, magpakita ka na. Nagbibiro lang si mommy, di ba? Please. Binuksan niya ang lahat ng silid, hinawi ang lahat ng kurtina, sinilip ang ilalim ng bawat kasangkapan na alam niyang imposible namang pagtaguan ng isang bata. Ang pag-asa ay mabilis na naubos, napapalitan ng isang nagielong takot na hindi niya panaramdaman kailanman. Kasalanan niya ito. Kasalanan niya ang lahat. Dinala niya ang kanyang anak sa mundong ito, sa pugad ng mga taong hindi niya kilala. Ipinakilala niya ang kanyang bituin sa isang madilim na kalawakan. Nang marinig niya ang mabilis na pagbukas ng pinto ng elevator at ang malalakas na yabag na paparating, napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay ayaw nang sumunod. Pumasok si Marco na parang isang bagyo, ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa niya nakikita noon. Ngunit nang makita siya nitong nakaluhod at umiiyak sa sahig, ang galit sa mga mata nito ay biglang nabahira ng ibang emosyon.
Isang parehong takot. Lira, sabi nito, ang boses ay matigas ngunit may panginginig. Marco, nawawala siya, hagulgol niya. Iniwan ko lang siya sandali pagbalik ko, wala na siya. Marco Villanueva. Ang imahe ni Lira na gumuguho sa sahig ay nagpadala ng isang alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang galit na dala niya mula sa bahay ng kanyang ina ay agad na nag-transform. Naging isang bagay itong mas matalas, mas nakatutok. Desperation. Sa isang iglap, ang psihi sa loob niya ang kumontrol. Ang gulo ay kailangan ng kaayusan. Ang krisis ay kailangan ng isang plano. Tumayo ka, Lira, utos niya, hinila ito pa tayo. Kailangan kitang maging matatag. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nahahanap. Tiningnan siya ni Lira, ang mga mata ay puno ng pagkalito, takot, at isang kislap ng pag-asa. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Sa isang mabilis na tawag, ang buong security system ng gusali ay naalerto. David, I want all exits locked down. No one comes in or out without my permission, sabi niya sa head of security. Get me all the footage from the lobby, all elevators, and the parking garage for the last hour. I want it on my computer. Now! Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lira, nanginginig, ang mga mata ay nakapako sa screen. Pinanood nila ang mga recording sa mabilis na paraan. Mga taong pumapasok, lumalabas. Mga sasakyang umaalis. Walang tala. Wala siya, Marco. Simula ni Lira, ang boses ay nanginginig. Wait, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nag-rewind siya. Nag-play. At doon, sa footage ng elevator malapit sa service exit, nakita nila. Isang babaeng pamilyar ang mukha, ang personal assistant ni Isabela, ang matyagang umaakay sa isang batang babae. Si Tala. Hindi siya umiiyak. Tila may ibinubulong ang babae sa kanya, hawak ang isang lollipop. Sino siya? Tanong ni Lira. Ngunit hindi sumagot si Marco. Isang malamig at nakakakilabot na katiyakan ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagdududa ni Isabela. Ang mga tanong nito. Ang biglaang pagbabago ng ugali. Isabela. Alam ko na kung sino, sabi niya, ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At alam ko na kung saan tayo pupunta. Ang pinto ng penthouse ni Isabela ay bumukas ng may marahas na puwersa. Si Marco ang unang pumasok, kasunod si Lira na parang isang anino. Naabutan nila si Isabela sa sala, ay hawak na kopitan ng alak, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi maikakaila. Gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha nang makita sila. Marco! Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, pilit na pinapakita ang inosenteng pagkagulat. Hindi sumagot si Marco. Lumapit lang siya, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Nasaan ang anak ko, Isabela? Anak! Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan, tanggi niya. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Marco. Nakita namin ang assistant mo sa Keith. Nasaan si Tala? Doon tuluyang gumuho ang pagkukunwari ni Isabela. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit at desperasyon. Bakit? Bakit laging siya? Ako ang fiance mo, Marco. Ako dapat ang pinipili mo. This isn't about choices. This is about my daughter. Sigaw ni Marco pabalik, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng nawala. Dahil sa kanya, nagbago ka, hagulgol ni Isabela, itinuturo si Lira. Dahil sa inyo, ang lahat ng plano natin, ang kinabukasan natin ay masisira. Hindi ako papayag. Isabela, nasaan gengo anakwe, umalinggaw ang boses ni Marco sa buong silid. Dapat sa akin si Marco. Sa akin lang, iyon ang paulit-ulit na sigaw ni Isabela, na parang isang sirang plaka, habang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis na tinawagan na pala ni Marco kanina pa. Habang kinukuha ng mga pulis si Isabela, itinuro nito ang isang silid sa dulo ng pasilyo. Tumakbo sina Marco at Lira. Binuksan nila ang pinto. Sa gitna ng malaking kama, nakaupo si Tala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang mukha ay puno ng luha at takot.
Mommy, sigaw nito, tumakbo at yumakap ng mahigpit kay Lyra. Niyakap ni Lyra ang kanyang anak na parang hindi na niya ito bibitawan kailanman, umiiyak sa sobrang pasasalamat at ginhawa. Nakatayo lang si Marco sa may pintuan, pinapanood sila, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas ni Tala ang kanyang ulong puno ng luha. Tumingin ito lagpas sa balikat ng kanyang ina. Tumingin ito ng diretso kay Marco. Ang kanyang maliliit na labi ay bumuka at isang salita ang lumabas. Isang salita na tumago sa lahat ng pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso, isang salita na nagpabago sa lahat. Daddy. Ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting humina, nilalamon ng gabi. Ang kaguluhan sa penthouse ni Isabela ay natapos na. Ngayon, ang tanging natira ay isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, habang si Lyra ay mahigpit pa ring yakap si Tala sa sofa. Ang salitang "Daddy" ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, isang matamis na musikang kasabay ng masakit na katotohanan ng 6 na taong nasayang. Huminga siya ng malalim. Ang isisi sa loob niya ay nagising, hindi para sa negosyo, kundi para ayusin ang gulong nilikha ng kanyang mundo. May mga bagay siyang kailangang tapusin. Ngayon din. Naglakad siya papunta sa isang sulok at kinuha ang kanyang cellphone. Ang unang tawag ay para sa ama ni Isabela, isang makapangyarihang business tycoon. Tito, simula ni Marco, ang boses ay malamig at formal. I'm calling to inform you that the engagement is off and so is our partnership. Narinig niya ang pagtutol at pagbabanta sa kabil. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga buwan na iyon ay parang isang panaginip para kay Lyra, isang panaginip na unti-unti niyang tinatanggap bilang kanyang bagong katotohanan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking blueprint na nakalatag sa isang mesa. Ang lugar ay isang maliit na opisina, simple lang pero sa kanya ito. Ang pinto sa labas ay may nakasulat na, Pag-asa Community Center, Project Coordinator's Office. Isang ngiti ang hindi niya namalayang gumuhit na pala sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang plano. Ang dating lugar kung saan itatayo sana ang isang toreng salamin na sumisimbolo sa layo ng mayaman sa mahirap, ay isa na ngayong plano ng isang parke, isang maliit na library, at isang livelihood center. Ang pangalang Elysian Towers ay nabura na, napalitan ng Pag-asa Community. Isang salitang nagbago sa lahat. Pag-asa. Naramdaman niya ang isang pares ng kamay na marahang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ni Marco ang bumalot sa kanya. Ipinatong nito ang kanyang baba sa kanyang balikat, tinitingnan din ang blueprint. Mukhang maganda ang progreso mo, Ma'am Coordinator, bulong ni Marco, ay halong pagbibiro at paghanga sa kanyang boses. Salamat sa tiwala, Sir C. Ganti ni Lyra, sabay tawa. Ang kanilang tawanan ay pinutol ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Tala, tumatakbo, hawak ang isang libro. Sa likod nito, dahan-dahang humakbang papasok ang isang babaeng matagal na ring hindi nakakatapak sa ganitong klaseng lugar. Si Doña Elvira. Awkward pa rin ang lahat sa tuwing nariyan siya. Ngunit linggo-linggo, bumibisita siya, sa simula ay para lang makita si Marco, pero unti-unti, ang kanyang mga mata ay napapatingin na rin kay Tala. Lola, sigaw ni Tala, ipinapakita ang libro. Basahin po natin to. Kinuha ni Doña Elvira ang libro. Isang simpleng storybook, hindi isang mamahaling laruan. Ito ang unang regalo na ibinigay niya kay Tala na tinanggap ng bata. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Lyra, na para bang humihingi ng permiso. Marahan lang na tumango si Lyra. Umupo si Doña Elvira sa isang upuan, at umupo si Tala sa sahig sa kanyang paanan. Sa isang boses na medyo matigas pa rin at hindi sanay, sinimulan niyang basahin ang kwento ng isang nawawalang tuta. Pinanood sila ni Lyra at Marco mula sa malayo. Mahaba pa ang daan para sa kanila, alam iyon ni Lyra. Ang mga sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi. Ngunit ang eksenang ito, isang lola na nagbabasa para sa kanyang apo, ay isang simula. Isang mahalagang simula. Biglang nagring ang cellphone ni Marco. Nakita ni Lyra ang pangalan sa screen, isang pangalan ng isang importanteng investor mula sa Singapore. Ito yung klase ng tawag na dati ay hindi nito papalampasin kahit anong mangyari. Tiningnan ni Marco ang cellphone, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina at sa kanyang anak.
Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pindot. Ibinaba niya ang tawag at ibinulsa ang cellphone. Hindi ba't importante iyon? Tanong ni Lyra. Umiling si Marco. Mas importante to. Lumapit siya kay Lyra at marahan siyang hinalikan sa noo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pakiramdam ng pagiging buo. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Kinahapunan, dinala sila ni Marco sa isang lugar na pamilyar kay Lyra. Ang dating maalikabok at magulong lot ay isa na ngayong malawak at lunti ang parke. Ang mga damo ay malambot sa paa at ang hangin ay puno ng tawa ng mga batang naglalaro. May dala si Marco na isang malaking saranggola. Hugis bituin. Kulay pula. Daddy, paliparin na natin, sigaw ni Tala, tumatalon sa tuwa. Tumawa si Marco. Ibinigay niya ang dulo ng sinulid kay Tala at hinawakan ang saranggola. Okay, ready ka na, prinsesa? Ready. Lyra, tulungan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Marco, Lyra, at ang kanilang munting bituin na si Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pait, bawat takot, at bawat kislap ng pag-asa na kanilang pinagdaanan. Ang kwento ni na Marco at Lyra ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga pagkakamali ng kahapon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Isang patunay na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa tiwala, pangunawa, at walang katumbas na pagmamahal. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin ng pag-asa na handang magbigay liwanag sa ating daan pauwi. Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumago sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Lihim ng puso.